Pagkatapos ng kabi-kabilang gastusin nitong Kapaskuhan, marami ang ganyong mag-ipon ng pera. Pero paano ba sasabay sa mga ipon challenge kung kulang pa ang kita sa ginagastos? Alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Mula sa itinabing tig 20 coins mula January 25 hanggang kahapon unang araw ng 2026, nakaipon ng 16,000 pesos si Lizelle. 47,000 pesos naman ang nakuha ng mag-asawang Franklin at Chelo Carpintero sa binuksan nilang alkansya. Tuwing bagong taon, isa sa mga karaniwang New Year's resolution ang pag-iipon. Gaano man kaliit ang inyong itinatabi, ang mahalaga, gawin itong tuloy-tuloy para pagdating ng takdang oras, meron kayong matatawag na sarili nyong ipon. Si Wilton halimbawa, iniipon ng mga mamisong sukli, sabayan pa ng tinatabi mula sa sweldo. Nakaipon ng mahigit 13,000 pesos. Mga sukli pag sa mga jeep, pati sa mga tricycle. Tuwing bumibili rin ako ng mga merienda, at dalasan mga barya yung sinusukli nila. So, bali, dinalagay ko kagad, hinuhulog ko kagad sa mga alkansya. Pag may emergency, parang mabilis humugot ng pera. Ayon sa isang registered financial planner, marami ang naiengganyong mag-ipon pagpasok ng bagong taon. Mahalaga raw na mag-set ng target kung para saan at magkano ang gustong maipon. Gawin din daw na regular ang pagtatabi ng pera, hindi yung kung kailan lang maisipan. Money is not just about our knowledge, but it's really about behavior. 90% behavioral yan. So minsan, alam na natin na dapat tayong mag-ipon. Pero kung hindi natin na-set aside or hindi natin nagawa ng tama or walang sistema, most likely magagastos natin yan. May tinatawag tayo na envelope system. So pagka-receive natin ng sweldo, meron na tayong envelope kung ano yung assignment niya, kung pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig. Pero huwag niyong kakalimutan, dapat meron kang envelope for your savings. Kasi yun na rin yung way for us to automate. And dapat hindi natin siya magalaw. Ito rin ang napansin ni Tet Tan, isang empleyado. Kaya high-tech na raw ang ginagawa niyang pag-iipon na iniimpok niya sa kanyang digital online banking. So dati nakakapag-ipon ako gamit yung alkansya dito sa bahay. Kaya lang napansin ko na kapag may kailangan ako ng pera, dinudukot ko lang din siya. So ngayon, ginagawa ko is ino-automate ko na siya, gumagamit ako ng online banking. Paano naman kung gusto ngang mag-ipon pero kulang talaga ang kita sa ginagastos? Payo ng mga eksperto, extra income is the key. Si Tet halimbawa, bukod sa kanyang trabaho, nakisabay sa nauusong 3D printing. So ito kasi is pwede kong i-set up dito sa bahay na kahit hindi na ako lumabas pa, pwede akong magkaroon ng additional income. Pwede mo siyang maging side hustle, di ba? Every after office or on a weekend, di ba? May mga kilala tayo, nagbebenta sila ng pagkain or buy and sell online. Ano man daw ang inyong financial goals this 2026, mahalagang may suporta ng mga mahal sa buhay para sabay-sabay maabot ang mga pangarap. Set a meeting with your family member. Pag-usapan ninyo habang nagsisimula yung taon, ano yung target ninyo na gusto nyong maipon. So hindi naman talaga ito madali. So kahit na small progress, di ba, nasimulan natin first 2 to 3 months of the year na nakakapagtabi na tayo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Pinabulaanan ni House Deputy Majority Leader Zia Alonto Adjong ang alingas-ngas ng kudeta sa Kamara para palitan si House Speaker Bogie D. Ayon kay Adjong, walang banta sa pamumuno ni D sa Kamara. Tingin ni Adjong, nais lamang ng mga detractor o kritiko na magkaroon ng dibisyon sa Kamara. Dagdag pa niya, maayos ang estilo ng pamumuno ni D sa Kamara. Sa mga madalas sumakay ng motorcycle taxi riyan, siguraduhin sapat ang tulog bago bumiyahe. May isa kasing pasahero sa Thailand na nahulog sa motorsiklo dahil inabutan umano ng antok sa daan. Kuya Kim, ano na? Sa videong ito nakuha sa Nonthaburi, Thailand, makikita ang isang lalaking pasahero na nakangkas sa isang motorsiklo. Nang walang kung ano-ano, ang lalaki biglang lumiyad at nahulog sa umaandar na motor. Ang motorcycle taxi rider nataranta at agad na binalikan ang bumulagtang pasahero. Pero laking gulat niya nang bigla itong bumangon at naglakad pabalik sa kanyang motor. At dahil wala naman daw itong tinamong sugat,
tumuloy pa rin daw ito sa biyahe. At kaya raw ito nahulog dahil siya ay nakatulog. Pero may ideya ba kayo kung bakit tayo inaantok? Kuya Kim, ano na? May iba't ibang rason kung bakit tayo nakakaramdam ng antok. Una, dahil sa ating body clock o yung tinatawag na circadian rhythm. May natural na oras kasi ang ating katawan na nagsasabi kung kailan tayo gising at kailan tayo dapat matulog. May oras kung kailan nag-i-increase yung ating serotonin or melatonin na tinatawag natin na siyang nag-facilitate ng sleep. Actually, 9 p.m., 10 p.m., nag-start na mag-increase yung ating serotonin levels. So, dyan talaga medyo inaantok na tayo, no? Kaya kung hindi natin tinry i-sleep the next day, yung energy level natin down, kaya aantokin po tayo. Maring dulot din ito ng chemical sa ating utak na kung tawagin ay adenosine. Habang tayo gising, naiipon ang adenosine sa ating utak. Mas maraming naiipong adenosine, mas aantukin ka. At natatanggal lang ito kapag tayo natutulog. May inaantok din pagkatapos kumain. Pag kumakain po kasi tayo, nag-i-increase din na tawag nating glucose levels or sugar sa ating katawan. In short po, nandun yung focus ng katawan natin, ng metabolism. And so yung ating brain po natin, ating organs, kalma lang muna siya. At tas pagtaas ng sugar po sa ating katawan, medyo inaantok po tayo. At kapag kulang, hindi maayos at hindi sapat ang ating tulog o pahinga, siguradong aantukin talaga tayo niyan. Napakahalaga ng tulog. Because when we are sleeping, that's when our body repairs. So sa mga bata po, mas marami ang kailangan. Tapos habang tumatanda po tayo, umiikli po yung tulog natin. So pag tayo ay adults, we need around 6 or 7 to 9 hours of sleep. Huwag baliwalain ang tamang pahinga. Mas malinaw tayong nakakapag-isip at makakaiwas pa tayo sa disgrasya. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Ngayong simula na ng taon, marami na naman ang magkakasa ng mga general cleaning. Mas madali yan kung habit na ang pabawas ng basura, tulad ng ginagawa ng isang paaralan sa mga gamit na papel. Iniipon niya ng mga estudyante para sa isang vending machine na nagbibigay access sa Wi-Fi. Tara, let's change the game! Naalala nyo ba ang Econnect Wi-Fi Vendo sa isang barangay sa Quezon na we featured last August? Insert your pen bottle and enjoy your Wi-Fi Yan. connection. After po niyan, ilalagay natin dun sa butas yung plastic bottle. And enjoy your Wi-Fi connection. Yan. Kung saan bawat plastic bottle ay may kapalit na oras ng Wi-Fi. Same concept ang ina-apply sa Kaibiga High School ng Caloocan City para ma-solve ang tumatambak nilang problema sa basurang papel. Imagine this is almost 3,000 students. Tingnan mo yung mapoproduce na waste niya. Presenting the Paper Wi-Fi or Paper as Payment for Educational Resource. Similar to eConnect, inspired din ito ng PisoNet system. Pero dinevelop mismo ng mga estudyante nila. The developers modified a pre-assembled Piso Wi-Fi system by replacing the coin slot with a Dropbox slot for paper, enabling a paper-based internet access. Gumamit po kami ng dalawa pong IR sensor para po ma-detect na may pumasok pong object sa loob po ng system po namin. And yung IR sensor po na yun, meron po siyang 3-second delay para maiwasan po yung continuous na pagpasok po ng papel at maiwasan din po na madaya yung system po namin. Simple lang ang gagawin. I-save mo lang yung mga hindi na ginagamit na papel katulad ng bond papers, insert it to the prototype, and then connect it to your gadget. Then, makakagamit ka na ng libreng Wi-Fi. Ganun lang kadali. Pupunta po tayo sa cellphone or kahit anong device. Then pupunta lang po tayo sa Wi-Fi po natin. Then kapag nakakonect na po siya sa paper Wi-Fi, may kita po natin dito nakakonect sa paper Wi-Fi. Then lalabas po itong paper Wi-Fi na website. May kita po natin sa website po natin na may nakasulat na insert paper. Pipindutin lang po natin yun. Pag napindot na po natin yun, pwede na po natin ihulog po yung paper po natin sa paper Wi-Fi. Please insert the paper. At kapag narinig na ito, Thank you! pwede ninyo nang ma-enjoy ang inyong free Wi-Fi. Kada isang piraso ng bond paper na i-insert, katumbas ang 50 MB per minute. Pero saan nga ba napupunta ang mga naiipong papel na ipinapasok sa paper Wi-Fi? Maiipon siya, tapos ibibenta siya sa, sa junk. Oo, para yun yung magbabayad for the internet. Yung source ng internet na kinukuha ng mga bata dun sa, di ba, sustainable. Sa kanila mismo nang gagaling yung kanilang internet. Pinaplano na rin ng kanilang grupo na i-level up ang kanilang prototype.
Maliban sa paper waste, soon, pwede na rin ang iba pang klase ng waste gaya ng mga plastic. Interesting! A game-changing innovation na patok sa mga estudyante. Naka-recycle ka na ng papel, nakalibre ka pa ng internet access. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game! Namataan ang isang buhawi sa gitna ng masamang panahon sa Negros Oriental. Ulan at baha naman ang naranasan sa ilang bahagi ng Metro Manila at mga probinsya. Nakatutok si Ian Cruz. Unang araw pa lang ng taon pero naperwisyo na agad ng baha ang ilang bahagi ng Metro Manila kasunod ng malakas na pag-ulan kagabi. Sa Valenzuela City, marami ang stranded nang nagmistulang ilog ang kalsada pasado alas 7 kagabi. Sa isang gasolinahan naman sa Karuhatan, animo ay naging swimming pool. Sa ibang lugar, umabot pa na hanggang dibdib ang baha. Sa Navotas, bumaha rin sa ilang kalye kasabay ng buhos ng ulan. May mga binaharing kalsada sa Quezon City tulad sa Commonwealth na halos wala nang maaninag ang mga motorista dahil sa lakas ng ulan. Nakaranas din ng masamang panahon sa iba pang bahagi ng lungsod. Kanina umaga, kulay putik na baha naman ang naranasan sa mga bayan ng Victoria at Nauhan sa Oriental Mindoro kasunod ng pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, shear line o ang pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin ang nagpaulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon at Visayas. Rumagasari ng baha sa ilang pangunahing kalsada sa bayan ng Valle Hermoso sa Negros Oriental kasunod ng ulan. May mga motorsiklong tumirik dahil sa hanggang binti na lalim ng tubig. Easterlies naman at localized thunderstorms ang umiiral sa Negros Island region ayon sa Pag-asa. Bukod sa baha, may buhawi ring namataan sa Barangay Ulay sa Valle Hermoso, Negros Oriental. Kinumpirma yan ng Pag-asa. Paliwanag nito, nabubuo ang buhawi kapag may thunderstorm pero di rin ito nagtatagal. Sa Tagaytay, Cavite, halos zero visibility naman ang mga kalsada sa kapal ng fog sa Barangay Dapdap West kaninang umaga. Maraming sasakyan ang nagbukas na ng hazard at fog lights para iwas aksidente. Nagpaalala rin ng mga otoridad sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho dahil sa madulas ang kalsada, bunsod ng ambon at moisture na mula sa hamog. Ayon sa mga residente, karaniwan nilang nararanasan ang makapal na fog tuwing unang bahagi ng taon dahil sa amihan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Arestado sa Bulacan ang isang Nepalese na wanted sa Interpol at itinuturong kasama sa mga nag-organize ng Gen Z protest sa kanilang bansa. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Tuluyang na-corner ng PNP at BI Fugitive Search Unit sa Malolos, Bulacan ang 30 anyos na Nepalese national na wanted ng Interpol. Ayon sa Bureau of Immigration, priority target ang naturang pugante na itinuturing na leader ng isang extremist group sa kanilang bansa. Itong Nepalese na to na fugitive ay matagal na nating tinitigtikan nga umpisa nung dumating siya dito nung August. Kasi kasama siya sa nag-organize nung mga kaguluhan sa Nepal nung tinatawag nga na Gen Z protest. So after nga nun, dito na siya lumipad sa atin at nagtago. You're being arrested. Di raw madali ang pag-track sa pugante na kahit narito na sa ating bansa ay tuloy pa rin sa pagkaplano para maghasik ng kaguluhan sa kanilang bansa base sa mga email na nakuha sa kanya. Napaka-elusive niya, although madalas siyang mag-post sa social media niya kasi nga dahil ito dun sa mga online propaganda niya. Based sa Interpol diffusion na natanggap natin, sinasabing isa sa mga leader nitong extremist group sa Nepal kung saan siya ay naghihimok ng mga kabataan sa Nepal upang gumawa ng kaguluhan at sinasabi din na may plano silang patayin ng mga opisyal na Nepal at nalaman itong email na ito ay nanggaling sa kanya.
Gumugulong na ang deportation ng dayuhang suspect na nakakulong sa BI Detention Facility sa Bikutan. Naalamin din natin kung may mga local criminal case sila na kinasasangkutan dito. At kung maklear natin na wala naman, agad natin silang ipapa-deport pabalik ng Nepal. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, presyo ng bilihin pa rin ang nangunguna sa mga problemang gusto ng mga Pilipino na matugunan ng gobyerno. Ayon po sa isang survey, kasunod naman yan ang katiwalian na iniuugnay ng mga Pilipino sa kahirapan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mas mababang presyo ng bilihin, pagsugpo sa katiwalian at paglikha ng mas maraming trabaho. Ito ang pangunahing hangad ng mga Pilipino na tugunan ng gobyerno para sa kanilang komunidad. Base sa survey ng Pulse Asia na kinomisyon ng think tank na Stratbase. May 1,200 respondents ang survey na ginawang mula December 12 hanggang 15, 2025. Panahong mainit ang usapin sa mga maanumalyang flood control projects. 38% ng respondents naniniwalang ang pagpapababa ng presyo ng bilihin ang pinaka-urgent na dapat gawin ng gobyerno. 31% ng respondents ang nagsabing dapat sugpuin ang katiwalian para mapaganda pa ang serbisyo ng gobyerno. 21% ang nagsabing dapat lumikha ng mas maraming trabaho at pagkakakitaan. At 10% ang nagsabing dapat maging accessible ang edukasyon at healthcare. Meron ding plus-minus 2.8% error margin at 95% confidence level ang survey. Ayon sa Stratbase, pinapakita ng survey na iniuugnay ng mga Pilipino ang epekto ng katiwalian sa kanilang mahirap na kalagayan. Sa kanila, nagkukulang ang serbisyo ng pamahalaan. Hirap sila sa buhay, gutom, walang trabaho, kulang ang livelihood. Tapos mayroon pang pagnanakaw na nangyayari sa kaban ng bayan. Makikita rin daw sa survey na umaasa ang mga Pilipino sa gagawing hakbang ng gobyerno sa pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian habang tinutugunan din ang kanilang mga economic concern. On top of their concern is really affordability. At side by side with that is reality na kailangan harapin ang pagnanakaw, may panagutin, kasi kundi hindi masuresolve rin ang hirap ng kabuhayan ng tao. Because they feel the economy is driven by government's actions and activities. Ayon sa Stratbase, regular silang nagpapagawa ng survey na ganito na maaring magamit ng gobyerno bilang gabay ngayong 2026. This should be seen as a guide moving forward to 2026. These are the voters, these are the general public, these are your consumers, diba? That means they define what Philippine society is today. Kinukuha pa namin ang reaksyon ng Malacanang kaugnay dito pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. From food trip to shopping and beyond, pwedeng ma-enjoy sa Los Angeles, California sa loob lang ng 24 oras. At para sa mga Pinoy na nasesepangs agad sa masasarap nating pagkain, worry no more dahil may nag-o-offer doon karinderya style. Makipasyal tayo sa pagtutok ni Lin Ching. Nasa Amerika na tayo, nakalapag na rin. So ang tanong, ano kaya mga pwede natin gawin sa loob ng isang hapon sa Los Angeles, California? Let's find out. Isang hapon, give or take 7 to 8 hours lang, kaya kailangang sagarin. Ang inuna ko syempre, pagkaing Pinoy pa rin. Uy, akalain mo yun. Alam ba kung ano to? Scramble. Scramble nasa LA? Why not? Dahil nandito ako ngayon sa Dollar Hits. It's Filipino street food ang kanilang mga binibenta rito. Isaw, may Betamax, may Quick pa sila. Mga Filipino community dito pumupunta. Meron nga sila rito mga karaoke at night eh. Nabimiss daw nila yun sa akin. Medyo may naluluwa. Bakit ka naluluwa, ate? Parang nasa Pilipinas ako. After 32 years, nakakain ng balot. After 17 years, nakakain daw ng isaw. Kaya yun ang nakaka-touch ba. Siyempre, pag busog ka na sa pagkain, mawawala ba naman ang shopping? From 30 to 70% off ang presyo ng mga gamit dito, plus special deals. Mula sapatos, damit hanggang homeware. But be aware sa mataas na 9.5% California sales tax. Pagkagat ang dilim, sinadya ko ang isang trending museum dito.
Wow, ito pala yun. Ito yung lagi nakikita natin sa social media. Andito tayo kasi sa Los Angeles County Museum of Art. So ito ang tinatawag nilang Urban Lights. Kung may extra day naman at mahilig sa science, try the Griffith Observatory. Pwede rin sa Santa Monica Pier na pinaghalong amusement park, shops at restaurants sa beach. Sa mga Gen X na tulad ko, isama na sa listahan ang Beverly Hills sign sa Gardens Park nito. Pati na ang giant hand peace and love sculpture ni Ringo Starr ng The Beatles. And finally, another extra hour for The Grove, kung saan pwedeng maglakad along the promenade, mag-relax, manood ng sine, at magbabad sa bookstore tulad ko. At pagpagod na, kumain muna sa The Original Farmers Market, a historic LA landmark that opened in 1934 na ngayon ay merong over 100 stores and stalls. Mula sa Los Angeles sa Amerika, ako si Lin Ching, nakatutok 24 oras. Pinalikas na ang ilang nakatira sa loob ng permanent danger zone ng Bulkang Mayon sa Albay. Kasunod yan ang pagtaas ng PVOX ng Alert Level 2 sa Mayon Volcano kahapon dahil sa dumarami umanong insidente ng rockfall o yung pagkahulog ng mga bato mula po sa bulkan. Kabilang sa mga lumikas ang 4 na pamilyang nakatira sa permanent danger zone o yung nasa loob ng 6 na kilometrong palibot ng bulkan. Nag-ikot na rin ang mga otoridad para masigurong walang lumalabag sa mga aktibidad na pansamantala munang ipinagbawal ng lokal na pamahalaan. Babala naman ng PVOX, nananatili ang banta ng biglaang pagputok o yung phreatic eruption, rockfall at lahar flow. Hinimok ng U.S. Department of State ang China. Naitigil na ang anilay military pressure laban sa Taiwan. Kasunod yan ng isinagawang military drills ng China sa paligid ng Taiwan kung saan pumaligid ang Chinese warships at aircraft at sinundan pa ng pagpapalipad ng rockets ng China. Ayon sa nakapagsalita ng U.S. Department of State, ang naturang aktibidad ay posibleng nakapagpataas pa ng tensyon sa rehiyon. Suportado anya ng Amerika ang kapayapaan at katatagan sa Taiwan Strait at tutol sila sa unilateral na pagbabago sa status quo na ginamitan ng puwersa at pamimilit. Depensa naman ng Chinese Embassy, nasa teritoryo ng China ang Taiwan. Wala rin daw dapat ibang makialam sa issue dahil ito'y pasok sa internal affairs ng China. It's a special day para sa Falkerson family na ipinagdiriwang ang birthday ni Alden Richards. Sa IG post ng ama ni Alden, makikitang nagsama-sama ang buong pamilya para magdasal sa birthday dinner ni Alden. Kasama sa hiling nila ay patuloy pang i-bless ang birthday boy. May pa-birthday sparklers pa silang handog kay Alden. Nagpunta sa Amerika si Alden with his family pagkatapos ng kanyang successful na Ultimate Fan Meet na pagdiriwang din ng kanyang 15 years sa showbiz. Balik telebisyon this year si Alden, nabibida sa GMA Prime show na Code Gray. And that's my chika this Friday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. Tapos na naman tayo. Bilis ng pacing. Ang bilis ng taon. 2026 na. Patapos na rin nga ang holiday season at kabi-kabilang kainan. Yung iba, ma'am, may mga iinitin pang tirang handa. Ayun ang sarap. Paksiw na lechon yan, ma'am. Pero yung iba, hat na hat nang magbawas ng naipong calories. Nako, guilty. Pero hindi lang exercise ang solusyon raw dyan, meron ba? Emil. Ano? As if naman authority, di ba, tita? Authority talaga. Ay, ako hindi. Ang laki ng 10 pounds ata ang ginain ko. Ang iba pang steps para ma-achieve ang fitness goals, alamin sa pagtutok ni Jonathan Andan. Ayan. Ikalawang araw pa lang ng bagong taon, 10 kilometro na agad ang itinakbo ni Jop sa UP Diliman. Bukod sa gustong mabawi ang dami ng kain ng medyanoche, New Year's resolution din daw niya ang mas maging active at kumain ng healthy ngayong 2026. Nagpa-check up kasi ako, tapos may mild fatty liver ako. Sa work ko kasi DJ ako, so laging umiinom, laging puyat, so kailangan mabalance
para umaba yung buhay. Baka katokin ni Lord eh. Kaya pa? Tinakbo namin ni Job ang isang ikot ng UP Academic Oval na lagpas 2 kilometro. Kaya pa natin? Isa pa? Marami kaming kasabay kanina, gaya ng mag-best friend na sina Cora at Elizabeth, na kapwa senior citizens na, pero nagagawa pa raw mag 10,000 steps kada araw. Less maintenance na kami, mula na mag-walking kami. Oo, nawala lahat, diabetes niya. Really? Yeah, galaw-galaw. Sumba-sumba pa nga kami after. Sa Quezon Memorial Circle, gamit na gamit ngayong araw ang mga outdoor exercise equipment. Dito nag-workout si Leia at ang boyfriend niya na iniwan na raw sa 2025 ang sedentary lifestyle at madalas na pagkain ng fast food. Ang goal ay? Maging fit. Ba't natatawa ka? Kasi baka umpisa lang. Sa gym na ito naman sa Kapitolyo Pasig, dumami ang mga nag-i-inquire na mag-enroll lalo na nung besperas pa lang ng bagong taon. Dumadami at dumadami yung mga tao na interested and bumabata and tumatanda. Globally, nakikita din nila online na madami nang into fitness. And I think yung older generation, they just want to live better for their children. Payo ni fitness coach Eric Alfer Gonzalez na isa ring bodybuilding champion, bukod sa cardio, samahan din ang ehersisyo ng pagbubuhat ng weights. As you get older talaga, like when you became 30 years old, yung muscles natin kahit ayaw natin, nawawala na talaga pag hindi natin ginagamit. So one way to preserve it is you do strength training. Pero bukod sa pag-exercise, kailangan samahan din daw ng tamang pagkain at nutrisyon. Tama na rin daw ang maling paniniwala na pag hindi kumain ng kanin, sigurado nang mababawasan ang timbang. If you skip your rice, there's still a chance na hindi ka pa rin papayat kasi iba namang food na kinakain mo in excess. For me, it's just what you calories in versus calories out. Sa Quezon City, may ordinansa nang nag-oobliga sa mga kainan na may 5 o higit pang branches na ilagay sa menu ang calorie count ng kanilang mga pagkain. Halimbawa, sa menu ng kainan na ito, ang isang serving nila ng Caesar salad na may bacon bits at dressing lagpas 500 calories na. Sa likod naman ng mga food packaging, makikita ang calories sa nutrition facts. Pero paano ba malalaman kung ilang calories ang pwede mong kainin? Sabi ni Coach Lauren, isa sa paraan ay ang paggamit ng online TDEE calculator o Total Daily Energy Expenditure. So halimbawa ako, I'm 32 years old. Ang height ko is 171 centimeters. Ang weight ay 67 kilograms. Activity level, I guess, 4 to 5 times a week. So let's calculate. Lalabas ay 2,320 calories ang maintenance calories ko. Kung gusto kong pumayat, Kung gusto mo pumayat, kailangan mong magbawas from yung 2,300. So, ilang calories yun? You can start out with 150 to 200, tapos keep it there until your weight stops going down. You have to remember kasi with mga calorie calculators like this, guide lang siya and estimate. So hindi siya always exact. Kung nalilito pa sa pagbibilang ng calories, portion control ang payo nila coach. Kung kaya, 80% nutritious at whole foods, 20% treats o yung mga less healthy para mas sustainable ang diet. ang importante lang naman, sabi ni coach, gawin mo yung exercise na pinaka nag-enjoy ka. Pwedeng running, walking, o katulad dito, lifting ng weights para mas mataas yung chance na maging consistent ka sa fitness journey mo ngayong 2026. Para sa GMA Integrated News, ako po si Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Wow.